Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi napapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi napapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga po Yes. sa ating lahat. Magandang umaga sa mga kapatiran na patuloy na sumasubaybay tuwing umaga dito sa ating Good Morning Jesus. Good morning, Lord. Good morning, brothers and sisters. Good Purihin ang morning Panginoon. mga kapatid. Nakatutuwa na sa umagang ito, muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita. Bago Yung, tayo mag-umpisa, no? Okay, opening prayer. Mag-prayer muna tayo. The Lord is good, His love is eternal. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na naman sa panibagong araw. Sa umagang paggising namin, Lord, ang kalakasan na ibinigay mo sa amin, ang aming espiritu ay malusog sapagkat nauunawa namin na ng lahat ng favor ay nanggagaling lamang sa iyo sa pamagitan ng iyong mga banal na salita. Kaya sa umagang ito, Lord, pagpalain mo po ang aming pag-aaral sa gagawin naming pag-aaral tungkol sa Ministry of Excellence itong Friday na to.
Maluwalhati ang iyong banal na pangalan. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Yung para sa ating word. Yeah, ano bang word natin ngayon? Isaiah 54:2. Babasahin ko. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Memorizein po ninyo yan mga kapatid. And on your own, kayo din po ay pag-aralan ninyo ang mga banal na salita na ito ng ating Panginoon. Glory to God. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy ng ating lesson sa The Ministry of Excellence. Ito po yung ikalawang bahagi para sa ating word. Sa ating word for this morning, sa 1 Corinthians 14, verses 33 and 40. God does not want us to be in disorder, but in harmony and peace. Verse 40, everything must be done in a proper and orderly way. Ito pong pag-aaral ng The Ministry of Excellence ay isang napakagandang pag-aaral, mga kapatid. At ito po ay angkop na angkop sa ating buhay ngayon, sa buong mundo. Sapagkat makikita natin at tanungin natin yung ating sarili. Ito po ay isang pag-aaral na kung saan tayo po ay makakapanalamin. Ano ba ang klase ng o uri ng buhay ang aking pinamumuhay ngayon? At kumusta naman yung aking paglilingkod sa Diyos? Kumusta naman yung aking relasyon sa ating Panginoon? At yung aking bang pagkilos o paggawa sa aking buhay at sa aking gawain o anumang trabaho ang iniatang sa akin ng ating Panginoon? Kapag ito ay aking ginampanan, nalulugod kaya ang Diyos sa aking ginawa? O tanungin din natin yung ating sarili, sa mga ginagawa ko ngayon ay may mahigit pa ba akong dapat na gawin para mapabuti ang aking gawain? Tanungin din natin yung ating sarili, kumusta naman ang buhay ko? Am I living in excellence? O baka meron pa akong pwede pang gawin para ako ay mapabuti o umunlad ang aking buhay. Kaya magandang pag-aaral to mga kapatid. Kaya hinihikayat ko rin po kayo na kayo na ay mag-aral din on your own regarding this, the Ministry of Excellence. At ito ay hindi lamang patungkol sa mga manggagawa, mga kapatid, sa gawain sa Panginoon, kundi yung pang-araw-araw nating buhay, yung ating gawain, saan man tayo iniatang ng Diyos, ikaw ba'y napasok sa trabaho, sa opisina, o ikaw ay nasa marketplace, o kung ikaw ay man ay nasa paaralan, ikaw ba ay estudyante, ikaw ba ay officer, ikaw ba ay boss, ikaw ba ay isang businessman o housewife, ano man ang iyong gawain at ano man ang antas ng iyong buhay. Ang excellence ay isang mahalagang bahagi ng buhay natin. So tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng excellence? Okay. What is the spirit of excellence? Kunin natin yung mga meaning, no, mga kapatid. What is the meaning of excellence? Ang root word ng salitang excellent ay excel, which means to rise to the highest place or to pass in accomplishments or achievement, to be distinguishable by superiority. Ang pangalawa ay it is doing things well done and of course decent and in order. It's doing something and asking the question, would God be pleased with this work? Of course, hindi lang natin gagawin. May Diyos na nakatingin sa atin. Kaya pwede natin tanungin si Lord, Lord, okay na ba itong ginagawa ko o may kakulangan pa? O pwede ko pandagdagan pa pwede ko para pandagdagan. mapabuti pa. Yes. Yung, alam nyo, ang ugat ng salitang excel, ang ibig sabihin, tumaas sa pinakamataas na lugar. Kung ito lamang yung level ng ating ginagawa, alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay titingnan natin ang uri na ating gawain, baka meron pa tayong magawa na mas mahigit pa at makabubuti dun sa ating present na pagkilos o paggawa. Yeah. Okay. Tulad ng isang bata, lumalaki at nagmamature. Ganon din ang ating paggawa sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Another word meaning ng excel is to be outstandingly good or proficient. To do well or better than previous personal achievement. Of course, makikita mo naman kung nagawa mo na isang bahay, ay,
kulang pa ito Hindi ko pa na-attain yung pinaka gusto kong mangyari o gusto ng Diyos na magawa ko pa. Mayroon tayong mga natatapos na mga trabaho. Totoo naman, may mga resulta naman yung ating mga ginagawa. Pero mabuti rin tingnan natin, meron pa ba kung maigagawa pag mas mabuti rito? Mapapaganda ko pa ba? Mapapahusay ko pa ba yung aking gawain na ito? Kung meron ka na mahusay na nagawa, okay, nagawa mo to kahapon o nung nakaraan, tingnan mo, itong mga susunod mong ibang gagawin pa, mapapabuti mo pa ba ito o mapapaayos mo pa itong mabuti? Yun ang ibig sabihin nun. Yung ikaapat, Excellence does everything with the highest quality and integrity. It is never subpar or mediocre in any way. Excellence stands above the rest. So, ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon ay mas mataas pa sa dati mong ginawa. Kasi, at sa paggawa mo, upang mabigyan mo ng excellence yung iyong ginagawa, kailangan lagyan po ito, kapatid, ng integrity. Hindi po pwede yung pwede na rin yan o okay na yan. Kailangan po ay lagyan natin ng integridad yung ating mga ginagawa. Okay, hindi po pwede yung subpar, meaning below the average. Ibig sabihin sa par below the average. Kaya natin yan, kapatid, sa awat tulong na grasya ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi nga ng Panginoon dito sa Biblia, dito sa 1 Corinthians 14:33, God does not want us to be in disorder but in harmony and peace. Sapagkat kapag ginawa natin ang ating gawain ng may kahusayan, ito po ay nagdudulot ng kapayapaan at unity sa mga kapaligiran natin. Okay. Yung panlima, to excel is defined as to do or be better than. Another thing is to surpass, to show superiority, to surpass others. Some synonyms of this word are to exceed, transcend, and outdo. These verbs mean to be or to go beyond limit or standard. Hindi ka naman nakikipagkompetensya dito. Ang kalaban mo rito is sarili mo na rin. Ibig sabihin, pag nalampasan mo yung isang gawain at nakita mo yung may kakulangan, you do it on the next day, sa isang araw. Kung nakita mo na may mali o may kakulangan, gawin mo pa ang nararapat. Natatandaan ko kasi, Sister Remy, ang isang bata, sinasabi nila, may mga pamilya na every month, sinusukat ba yung taas ng bata, patatayuin sa may malapit sa pinto, susukatin yan. Palagay natin, itong October, ganitong sukat niya. Pagdating ng November, ng end of the month, susukatin niya, tumaas ba ito? Lumago ba ito ng sapat? So, para gano'n, sinusukat mo yung gawain. And of course, ikaw lang nakakaalam kung lumago ka o hindi. Okay. Excellence, therefore, means that you are going beyond what is expected or what others are doing. We tend to caught up na kung anong ginagawa ng iba at nakikita mo may kulang, lampasan mo. At gawin mo ang nararapat para maging karapat-dapat ang isang modelo, Kanga. Excellence is the possession chiefly of good qualities in an unusual degree, surpassing virtue, merit, worth, and value. And of course, the Greek word for excellence used in the New Testament comes from the word perizou. P-E-R-I-S-S EU. Perizou. Which means to have in abundance, to increase, to surpass. Upang magkaroon ng kasaganahan, upang madagdagan, upang malampasan. To excel ay isang mahalaga pong kaugalian, mga kapatid, sapagkat ito po ay kailangan natin. Tingnan mo lang ang buong mundo, kapatid. Tingnan natin buong mundo. Kung ang lahat ng tao lamang ay talagang bibigyang pansin ang excellence sa kanilang buhay at sa kanilang gawain, ay magkakaroon po talaga ng kaayusan. Pero nakikita natin ngayon sa dami ng mga negative na nagaganap sa buong mundo, meron nga bang excellence? Yung mga nangyayaring mga wars, mga galit, yung mga iba't ibang mga crimes na nagaganap, are they practicing excellence? Kaya sabi ko pinag-aaralan natin ito Sabi ko, ay napakaganda pala nito. Ito pala ay napapanahon para sa ating lahat. Para matingnan natin,
mamirror natin yung ating buhay. Mamirror natin kung ano yung ginagawa natin sa pang-araw-araw at tayo ba ay nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Now, just as we defined excellence, ano naman yung biblical excellence? Now, biblical excellence is to do our best with what God has given us. Kasi alam niyo po, ang Diyos ay napaka-perfect. No? Hindi naman tayo hinahangaran ng Diyos ng perfection. Ang nais lamang niya ay gampanan natin ang kanyang mga ipinagagawa sa abot ng ating makakaya. Kung may magagawa ka pa, maitataas mo pa ang antas ng iyong gawain, ay gampanan mo. Nararapat lamang lalong-lalo na tayong nandirito na bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. At kung alam natin na meron pa tayong magagawang mabuti upang mapalaganap natin ang pagpapahayag ng banal na salita ng Panginoon, kung meron pa tayong magagawa natin para maihayag natin ang salita ng Diyos, maraming mga tao ang madala natin sa kanyang kaharian, ipagdasal natin at gampanan natin. At gampanan natin na ito na inaalay natin sa ating Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. At alam naman natin na sa ating buhay ay magagawa natin ang lahat ng ito sa kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu. At kung tayo po ay determinado na talagang gumanap ng gawain sa ating Panginoon, tayo naman ay kanyang bibiyayaan upang maging matagumpay at hindi lamang mabigyan pa natin ng kahusayan o excellence ang mga assignment na ibinibigay niya sa atin. Now, tanungin natin yung ating sarili, ano ba yung standard ko sa buhay ko? Okay na ba yung nakaraos ako sa ginagawa ko? Or I will do my best and do my work with excellence? Okay na ba ako doon sa, pwede na rin yan? Okay na yan, di ba? Or below the average? Ano ba yung pamantayan natin sa ating buhay? Ano nga ba yung standard natin? Alam nyo, may magagawa po tayo mga kapatid. May kakayahan tayo sapagkat nakaugnay tayo sa ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon to a life of excellence. Kaya yung Colossians 3:17, everything you do or say then should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through Him to God the Father. So, whatever you do in word or in deed, do it all in the name of our Lord as we give thanks to Him. So do it heartily. So tingnan natin yung verse 17 sabi, whatever. Ano ibig sabihin ng whatever? Kahit ano man ang iyong ginagawa, lahat, ano man ang iyong ginagawa, sinasabi dito. See, gawin mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Gawin natin ang tanging makapangyarihang pangalan na ibinigay ng Diyos Ama sa langit. At sabi pa rito, give thanks as we live our lives, as we do and perform our duties. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon pagkat biyaya lang po ng Diyos ang buhay natin, mga kapatid. At ang sabi pa sa 23, do your work heartily. Buong puso mo, buong kalakasan mo, work diligently. See, gawin natin ang ating gawain ng masigla. Tayong nagtatrabaho. Tayo ay masigasig. So dito, sa pamamagitan ng ganitong klase ng attitude, ay nabibigyan natin ng kahusayan yung ating paggawa. At kung ikaw ay man ay gagawin, para kanino ang iyong paggawa? Para sa ating Diyos. Siya ang ating pinaglilingkuran. Kaya makita natin dito sa Colossians 3:17, may 3 M dito, makita natin mga kapatid, napakaganda. Number 1, yung motivation. Anong motivation mo sa paggawa? Pangalan ni Jesus. Naalay natin lahat yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Another M, yung method. Paanong paraan? All. Sabi, all. Lahat ng gagawin mo. Lahat ito. Ano man ang gagawin natin ito para sa ating Panginoon. Yun ang ating method. Lahat. Hindi yung ilan lamang o yung kaya mo lamang. Kaya sabi, do everything. Sabi, para kanino? Sa another M, to our Master, our Lord Jesus Christ. Siya ang ating pinaglilingkuran.
Kaya ang nais ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Hindi naman nais na tayo ay maging perfecto, ay hiling naman niya sa atin maging mahusay tayo. Itaguyod natin ang kahusayan. Taguyod natin yung excellence upang sa mga pagkilos natin ay makita ng maraming tao, ay may Diyos naman pala talaga. Mahikayat natin sila na manampalataya at manumbalik sa ating Panginoon. Kaya panahon na Yeah. para tayo Ay. ay mamuhay ng may kahusayan o excellence, Ayan, mga kapatid. Kaya pag narinig mo yung Colossians 3:17, oo nga naman, ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos na dakila at makapangyarihan. So oras na para simulan ng paggawa ng mga bagay na may kahusayan. Kung hindi pa natin ito nagagawa, may oras pa. Buhay ka pa, malakas ang iyong katawan at may kaisipan na binibigyan ng kahalagahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. So, tanungin natin sa sarili natin, naglilingkod ba tayo ng may kahusayan? Nangunguna ba tayo ng may kahusayan? O nagtatrabaho ba tayo ng may kahusayan? Dapat po tayong maging mahusay, hindi para sa ating sarili lamang, mandi sa kapakanan ng buong iglesia, sa kapakanan ng ating pamilya, ng simbahan, and of course, ito ang pinagagawa ng ating Panginoon na gumawa tayo ng mabubuting bagay at paglingkuran siya na may kabanalan. Bakit maraming tao ang nawala na ang espiritu ng kahusayan? Maaring mayroong espiritu ng katamaran. Opo. Maraming actually ang mga dahilan, mga kapatid. Kung bakit maraming mga tao, they do not want to do more anymore. Marami, kanya-kanya po tayo. Alam naman po natin ang sagot sa tanong na iyan. Kaya nga maganda itong pag-aaral na ito ng excellence eh. Okay. Kaya nga, kailangan nga, do it with excellence instead of an attitude. What does it mean? Na maraming tao na kapag nagawa na, pwede na yan, nagmamadali si boss, kailangan ma-submit na natin okay na yan. Pero pagdating kay boss, ayaw niya yan. Oo. Tatandaan ko nung araw, na-proofread ko na lahat yung mga ginawa namin. Pero pagdating sa pinaka-boss namin, May nakikita nakikita pa rin mali. Talagang may makikita siya at may makikita. So nakakagulat talaga na yung kung iba ang level talaga ng mga nataan, may mga taong napakataas ang katalinuhan na binigay ng Diyos. Kaya makikita niya. Minsan sa spelling pa lang, nga pala, mali pala yung spelling na yun. No? So may mga bagay na i-double proofread, kaya makikita man naman. Pag nasanay ka na, so alam mo na ganito ang alam ko na kung pag sinabit ko to may makikita pa, dapat wala na makita. So, kung gano'n ang attitude mo na talagang ginagawa mo may kahusayan, makikita mo na, wow, pagbalik sa'yo, pirmado na yung okay na sa kanya. Approve na. Okay, sir. Okay na. Kumbaga kay Lord, okay na yung ginawa mo. Kung minsan naman kasi mga kapatid, minsan merong mga talagang gawain, ayaw mong gawin Hindi mo type gawin. Kaya kung minsan wala kang interest, so matapos na lang, sige, gawin mo na lang. Talagang merong mga ganong mga pagkakataon At saka hindi mo type, hindi mo hilig gawin yung gawain niya. Kaya ang gagawin mo, hindi mo gagawin yun ng may kahusayan. Kailangan po gawin natin mga kapatid. Alam nyo, lahat ng gawain, gawin nating something that I like to do. Maski ayaw mong gawin. Kailangan gustuhin ko ito at gagawin ko ito ng may kahusayan sapagkat ito ay ginagawa ko para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya kailangan mabuti ang kaisipan natin, ang mindset natin. Ano man ang aking gagawin, sabi nga, all in all, our method should always be gawin natin ang anuman ng tama at may kahusayan. Okay, purihin ng Panginoon. Remember last week, we studied about Daniel. Sinabi kasi ng Biblia na si Daniel ay may espiritu ng kahusayan. Sinasabi ng Daniel 6 verses 3-4 na magkagayon ang Daniel na ito ay nakilala ang kanyang sarili sa mga gobernador at mga satrapa sapagkat ang isang mabuting espiritu ay nasa kanya at inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Kaya't ang mga gobernador at mga satrapa ay nagsihanap ng anumang sakdal laban
kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit wala silang mahanap na paratang o kasalanan sapagkat siya ay tapat ni walang nakitang anumang pagkakamali o kamalian sa kanya. Kaya si Daniel ay kinikilala na isang dakilang tao dahil sa espiritu ng kahusayan na nasa kanya. Siya ay napakahusay, ginagawa niya ang kanyang gawain ng may kahusayan. Naglilingkod siya sa anumang aspect o area na ilagay siya ng hari. Kaya siya ay nakilala bilang isang tao na mayroong kahusayan sa buhay. Meaning to say, nakatala ngayon sa aklat na si Daniel ay isang pinuno ng kahusayan, a leader of excellence. At makikita natin yung ang Panginoong Hesukristo, He is also a leader, the best example of excellence. You remember doon sa Marcos 8, di ba yung isang bulag, niluraan ni Jesus ang mga mata na lalaki at ipinatok ang mga kamay sa kanya. Tinanong ni Jesus ang lalaki kung may nakita siya at sinabi ng lalaki, nakikita ko na ang mga tao na parang mga puno naglalakad. At pagkatapos, hinipo siyang muli ni Jesus, nakakita siya at nanumbalik ang kanyang paningin at kitang-kita niya ang lahat. So dito makikita natin 2 beses na hinipo ng Panginoon ang bulag. Sa kanyang unang paghipo ay ginawa ang niya ito ng pangalawang paghipo. So anong ibig sabihin dito? Hindi lang niya ginawa yan isa beses, 2 beses. Pagkat gusto niya na ang mata ng bulag na ito ay manumbalik sa dati, to be restored. Kaya ang mabuti, bilang mga manggagawa ng mga kapatid, gampanan natin yung ating gawain para pagdating ng panahon, pagdating natin sa harapan ng ating Panginoon, ay masabi niya sa atin, mabuti at tapat kong lingkod. So hinihingi ng Diyos, mga kapatid, ang kahusayan mula sa kanyang mga hinirang. Maging mahusay tayo, maggawin natin ang gawain natin ng may kahusayan. Okay. Ngayon, tutungo naman tayo kay Joseph. Pag-aralan natin to na si Joseph, dito sa Genesis 39, makikita natin na was a leader of excellence. Si Joseph ay isang pinuno ng kahusayan. Siya ay naglingkod sa lahat ng kanyang mga amo ng tapat at tuloy-tuloy. At the same time, na-promote sa bawat trabahong mayroon siyang ginagawa. Naglingkod siya sa mga hari na parang siyang hari. At naglingkod siya sa palasyo na parang pag-aari niya ang palasyo. Nagsilbi siya sa bilangguan na parang pag-aari niya ang bilangguan. Ang paglilingkod niya ay tumutukoy na handa siya sa isang level na the next level to a higher level. Ibig sabihin, yung sinabi ko rito nga pag-aari, ito ay bilang steward nung stewardship dito ang binabanggit dito. Ang paglilingkod ay paraan para sa isang the next level na magampanan mo. Sabi nga maraming leader siyang pinaglingkuran. Ibig sabihin, tayo kapag nag-umpisa sa mababa at nagkaroon ka ng isang leader, go to the highest to the next level of leadership. At makikita mo, pagdating ng panahon, ikaw na ang magiging leader. Magiging modelo ka na. Paano naging mahusay si Joseph? Ang Genesis 39 ay nagbibigay sa atin ng maraming sulyap dito sa Biblia na ibig sabihin, ang katangian na taglay ni Joseph ay nagbigay daan na upang maging halimbawa natin siya at matularan. Ang mga katangian ang kanyang ginawa ay isang pundasyon na maaring malumago o maka-impluwensya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kapag ginampanan ho natin ang ating gawain, ng may kahusayan, yung sinasabi natin nga, are you ready for the next level? Alam nyo, nakikita po ng Diyos yan at ang
Diyos mismo, mga kapatid, ang magpo-promote sa atin. Kasi kailangan talaga po natin lagyan ng kahusayan sapagkat ito'y nagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. At kapag napasaya natin ang puso ng ating Panginoon, siya po ay nalulugod. Ang sabi nga if you want anything done, you say, give it to a busy person. Because a busy person will always want to finish his job right away. Right, yeah. Kaya kapag binigyan mo siya, tatapusin niya kaagad. So yun na isa sa mga quotations, no? Kapag gusto mo matapos sa isang gawain, bigay mo yan sa isang taong napakarami ng kanyang ginagawa. At hindi lang yan, gagawin niya pa yan ng mahusay dahil kasi alam niya na sa dami ng kanyang ginagawa, iingatan niya yan. And then he will be very careful with the details. So wala sa bokabularyo niya yung, busy ako, hindi ko magagawa yan. Ay, hindi. no? Tatanggapin pa niya. Mm-mm. Tsaka alam niyo, mga ganitong klase ng tao, masisipag talaga ito Kaya kung bisa magtataka ka, ano ba yan? Ang dami-dami mong binibigay sa aking gawain. Kaya mo yan. Sabi sa'yo, kaya mo yan, carry mo yan. Ganon. Natatapos naman talaga at may kahusayan pa. At kung meron mang konting ay talagang pinagsisikapan naman pala ay mga kapatid. Kaya stewardship talaga mga kapatid. Wag lang masyadong marami, baka ma-burnout. I-schedule naman niya yun Pag-aaralan din natin yung mga kapatid, yung stewardship as bilang isa form of excellence. So, ito si Joseph, paano ba siya naging isang leader ng kahusayan? Tingnan natin. Dito, basahin natin yung Genesis 39, verse 2. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose o Joseph sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. And the Lord was with Joseph, and of course he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? The Lord was with Joseph and he prospered. A common theme woven over and over throughout Joseph's story na sa kanyang paglilingkod, sa kanyang paggawa ng kanyang tungkulin, nakita ni Joseph na ang tulong ay nanggagaling sa Diyos. At ito'y napagtagumpayan niya saan man siya na lugar napunta, sa bilangguan, kung hinikayat man siya ni asawa ni Potiphar na sipingan siya, napagtagumpayan niya na ito hindi niya magawa sapagkat nakita niya ang kahalagahan ng Diyos na pumapatnubay sa kanya. At dito nga sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Ibig sabihin, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So sa mga ano pa ang makikita natin sa relasyon ni Joseph sa ating Panginoon? Sa kabila ng hindi patas ang mga paraang ibinato kay Joseph, at ang lalim ng kaugnayan niya sa Diyos ay nagsilbing matibay na pundasyon ng kanyang pamumuno at kausayan. Ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay at sa ating buhay ay isang pamamaraan ng Diyos upang makapaglingkod tayo ng mahusay, maging interesado tayo sa kanyang gawain, at kung ano man ang temptation, kung ano man ang sagabal na dumarating sa atin, mapagtatagumpayan natin yan ng may kahusayan sapagkat ang relasyon natin sa Diyos ay may katapatan, mga kapatid. So, unang-una mga kapatid ay mayroong kahusayan si Joseph sa kanyang gawain at sa kanyang buhay. Number one, because meron ho siyang relasyon sa ating Panginoon. At ang kanyang panambamantayan, yung kanyang standard, ay ang mga standard ng ating Panginoon. Ang pamantayan niya ay ang salita ng ating Panginoon na siyang sinusundan niya, na siyang kanyang ipinapamuhay. So meron siyang mabuti, maayos at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa, meron ho siyang management skills. Si Joseph at kumilos, gumawa at kanyang hinakbangan ang hagdan ng katagumpayan. You see, inilagay ni Potiphar si Jose na mamahala sa lahat ng kanyang personal na mga gawain at ipinamahala ang lahat kay Joseph. Kaya maski na ipinakulong niya si Joseph ay
nag-exercise pa rin, nagpakita pa rin ng kanyang management skills. Abay, ginawa din siyang tagapamahala doon sa loob ng bilangguan. Pinamahalaan naman niya, na parang akala mo kanya yung bilangguan, kaya impress na impress silang lahat. Kaya ang kahusayan ni Joseph sa pamamahala or being an organized person ay humanto ngayon sa isa pang malaking impluensya at responsibilidad ng buhay. Kaya binuksan ng Diyos ang mga opportunities na ito at kailangan lamang gawin ni Joseph ay sundan niya itong mga bukas na opportunities na ito upang gampanan ang mga pinagagawa ng ating Panginoon. At hindi hinadlangan ni Joseph ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng subpar o kaya below average na pagkilos o paggawa o kaya ay kumikilos siya sa pansarili niyang kaisipan. Hindi, kundi ginagawa niya ang lahat ng ito ayon sa pamantayan o panuntunan ng ating Panginoon. Kaya siya nagkakaroon ng kahusayan sapagkat ang kanyang method, ang kanyang management skills ay naaayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Nang dumating si Joseph sa Egypt, 17 years old lang siya. Hindi naman siya nag-aral sa isang napakagandang eskwelahan, di ba? Tulad ng meron tayo ngayon. Pero alam nyo, natutunan lahat yan ni Joseph sa pamamagitan ng pakikinig, pakikipagrelasyon, pagsunod sa ating Panginoon. At yung mga every details ng management skills na kanyang natutunan, sinundan lang niya yan. Maski maliit na bagay yan, masigasig niyang inaayos, pinapabuti niya ang kanyang gawain. So nagpaplano siya ng mahusay at pagkatapos gagawin niya yan, yung bawat hakbang niya, aayusin lahat niya. At hindi lang yan, paano niya magagawa? Of course, nananalangin siya sa ating Panginoon. So yung una, relationship with God. Pangalawa, meron siyang management skills. Pangatlo, meron siyang people skills. Alam nyo, mahalaga ito. Dahil kasi sa pagganap ng kanyang gawain ng may kahusayan, ay sinikap ni Joseph na makipag-ugnayan ng maayos sa mga tao. Sinabi ng Biblia sa atin na si Joseph ay kumilos, umakto, gumawa ng gawain na may excellence. Kaya inililagay siya sa isang mataas na posisyon. Malaki ang kanyang responsibilidad at kanyang pinaghuhusay ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Alam mo, bahagi kasi ng buhay natin mga kapatid, nakikipag-ugnayan tayo sa ibang tao. That's why we have to develop our skill in relating to other people. And we don't just relate to them or look down upon them or look up to them, but rather inaayos natin ng may kahusayan ang ating pakikipagsalamuha o pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Binabalanse po natin ang lahat ng yan pagkat ang gawain na ginagawa natin ay para sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. You see, sabi nga ni Theodore Roosevelt, ang isang pinakamahalagang sangkap sa formula ng tagumpay ay alamin natin kung paano tayo makikisama sa mga tao. At ito ay kabisado ni Joseph. Nakita naman natin kung paano siya nakipag-ugnayan doon sa mga ibang tao. Ang ika-apat na makikita natin kay Joseph, working with excellence ay of course yung kanyang unwavering personality. Hindi nagbabagong ugali. Unang-una yung karakter niya. Joseph had repeated opportunities to sleep with Potiphar's wife, but he resisted every one of them. Sa Genesis 39:7, dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. So, napakalaking katagumpayan ito sa buhay ng isang lalaki sa katauhan ni Joseph. Hindi nagbago ang kanyang ugali sapagkat nakita niya ang kalahagahan ng isang katagumpayan ay manggagaling sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sinabi nga ni Andy Stanley, ang iyong mga nagawa bilang isang pinuno ay magpapakilala sa iyong pangalan. Ang iyong karakter ang magpapasya kung ano ang iniugnay ng mga tao sa iyong pangalan. Your character will determine what people associate with your name.
Bagamat galit na galit si Potiphar, palagi niyang inuugnay ang pangalan ni Joseph sa karakter at integridad. Marahil sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam ni Potiphar na inosente si Joseph. Si Joseph ay nagtagumpay at kanyang hindi pinagbigyan ang mga hiling ni Potiphar. Alam niyo kung bakit, mga Why? kapatid? Kasi may relasyon siya sa ating Panginoon at yung hari nagtiwala sa kanya. Dahil sa kahusayan ng kanyang pagkilos o paggawa, ay talagang binigyan siya ng isang malaking responsibilidad at alam niya yun na siya ay pinagkakatiwalaan ng hari. Kaya hindi niya pwedeng sirain yung pagtitiwalang yun sa kanya sa pamamagitan ng panandaliang aliw na hinihiling naman ng asawa ng hari na si Potiphar. Kaya mahalaga po mahalaga po mga Asawa ni kapatid. Potiphar. Asawa ni Potiphar. Oo, hindi siya pumayag eh. Hindi niya talaga pinagbigyan. Talagang ang pinakita niya dito yung kanyang kahusayan sa tulong at awa ng ating Panginoon. Mga kapatid, kaya mahalaga talaga eh. Nakikita natin ngayon dito kung papaano kumilos ng may kahusayan si Joseph. Ngayon, ang tanong, how do we develop a Christian character? You see, para upang makapamuhay tayo o kumilos tayo, gumawa tayo ng mayroong excellence. Okay. So dito pala, hindi lamang ginagawa mo na may kahusayan ng iyong trabaho, mandi sa paligid mo, nakatingin ka pa rin. Oh. Kasi kung may mga temptasyon, gumagawa ka nga naman ng gawain with excellence, pero once na matempt ka sa isang bagay na makasalanan, tapos na yung nagawa mong kahusayan. Oo. So, You have to be very discerning din po, yes, mga kapatid oo. talaga. That is part of being masinop ka sa mga detalyo ng mga nagaganap sa iyong paligid at sa iyong gawain. Oo nga, kasi nga naman, biro mo, palagay mo, 20 taong ka nang gumagawa ng kahusayan, pero isang pitik lang ng kaaway, no? Sira na lahat yung mga nagawa mo. Kaya napagtagumpayan niya ni Joseph ayaw niya sirain yung pagtitiwala ng hari sa kanya. Ganon. Okay, yung Romans 5:3-4. Romans 5:3-4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga at ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Okay, purihin ang Panginoon, mga kapatid. So how do we develop a Christian character para tayo po ay mag-excel sa ating buhay? Pagpapatuloy po tayo, pero babatiin muna natin ang lahat ng may birthday. Purihin ang Panginoon. Okay. Happy birthday. November 10. Oo, happy birthday, Sister Ruby Flores. Happy birthday, Sister Miriam De Guzman. Mariam De Guzman. Happy birthday, Sister Hazel Legaspi. Happy birthday, Brother R.B. Barrera. Happy birthday, Brother Aaron Dikitanan. Okay, purihin ng Panginoon. Happy birthday sa inyong lahat. Maligayang kaarawan. Maging maligaya kayo. Masaya. Enjoy kayong lahat, mga kapatid. It's your special day. Purihin ng Panginoon. Happy birthday! Panginoon. Dito muna ako. Okay, purihin ang ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Meron pa po tayong papakinggan muna natin itong Repeat New Song of the Week. Psalm 16 composed by Sister Connie Caudilla. Magandang awitin po ito, mga kapatid.
because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. I praise you, Lord, because you guide me, and in the night my conscience warns me. You, Lord, are all I have, and you give me all I need. My future is in your hands. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I'm always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. I praise you, Lord. I praise you, Lord. My protector, and my provider, All the good things I have come from you. How wonderful are your gifts to me. How good they are. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near, nothing can shake me. Nothing can shake me. You will show me the path that leads to life. Your presence fills me with joy and brings me pleasure forever. I am always aware of your presence, my Lord. You are near, and nothing can shake me. And so I'm thankful and glad, and I feel completely Glory to God. Napakagandang awitin, mga kapatid, ano? Memorize natin yan, kantahin din natin yan.
Thank you, Sister Connie. Arranged by Brother SJ. Hindi, maganda ngang awitin, mga kapatid. Okay, patuloy po tayo, mga kapatid. Excelling is about developing our Okay. character. So, we also rejoice. Alam nyo, meron tayong mga dinadaanan ng mga negative situation. Pero ito pong mga sitwasyon na to ay nagdudulot sa atin ng perseverance. Ang perseverance, character, yung character ay pag-asa. At si Joseph naman ay dumaan din sa ganitong klase ng cycle ng buhay. Kaya yung kanyang karakter, alam nyo, na-develop. Kaya minsan mahirap, masakit, pero kailangan din po natin. At ito ay makatutulong upang tingnan natin ang uri ng buhay natin at bigyan natin ng kahusayan. At unang-una ay na-develop po ni Joseph yung trust, yung pagtitiwala ng tao sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pagganap ng kahusayan sa kanyang mga gawain, isipin niyo, paano niya napamahalaan yung kanyang mga responsibilities? Una, napagtagumpayan niya na makuha niya yung pagtitiwala ng mga tao, sumunod sa kanya ang mga tao at nakilala siya bilang isang tao na may mataas na uri ng kahusayan sa kanyang ginagawa. Kaya pinagkatiwalaan si Joseph ng kanyang master at kaya binibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ma-please niya o mapagbigyan niya ang kanyang hari na kanyang pinaglilingkuran. At pangalawa ay nawin niya yung pagtitiwala ng mga to. Pangalawa, mahalaga ito, mga kapatid, perspective. Yung kanyang perspective, meaning yung kanyang pananaw tungkol sa Diyos. Yung a particular attitude toward or way of regarding something. Hindi nawala ang tamang pananaw ni Joseph sa ating Panginoon. Alam niyo, napakahirap nung dinaanan niyang mga paghihirap, no? But having that perspective, yung tamang pananaw sa ating Panginoon, enables him to successfully navigate yung mga testing, trials, and seemingly unfair circumstances. It gives him the ability to see God at work na hindi niya tinignan yung mga kahirapan na yon, yung mga nabilanggo, pinagbintangan. So nakita niya na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. At mababasa nga natin dito nung nagumagampanan niya ito at napagtagumpayan, makikita natin sa Genesis 15 to 18 to 21. Genesis 50, 18 to 21. Lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabi ito ni Jose. So nakita natin, mga kapatid, na noon pa man ipinadama na ng Diyos kay Jose na may magandang mangyayari sa kanyang buhay. Dumaan man siya sa hirap, sakit at maraming kalungkutan sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa niya, bagamat mayroong mga negative situations sa kanyang buhay, alam niyo, mga kapatid, patuloy pa rin siyang gumanap na may kahusayan sa kanyang buhay. Namuhay pa rin siya ng may kahusayan. Ano yung kanyang trabaho sa kaharian? Ginampanan pa rin niya. Bagamat pinagbintangan, gumanap pa rin siya ng mahusay na pagganap. Yung kanyang mga responsibilities, mga kapatid, ginampanan pa rin niya na may kahusayan. Kaya nga, nagtiwala ang mga tao sa kanya Purihin ng Panginoon. So, tingnan natin, ano nga ba yung spiritual excellence? Being the best we can be with God's grace. Kaya ano man ang kaloob ng Panginoon sa atin, gampanan natin ayon sa grasya at awa ng ating Panginoon. Kasi yung grasya na yan, magbibigay sa ating po kapatid ng kakayahan at maluluwalhati ang ating Panginoon. Itong excellence na to, binabanggit palagi ito sa Bible, the quality of being outstanding or extremely good. Itong kahulugan ng diksyonaryo,
para sa kahusayan ay kalidad ng pagiging namumukod tangi o lubhang mahusay. Pero ang maganda mga kapatid, itong excellence na to ay maging character attitude natin, maging goal natin na tayo ay maging Christ-like. Nasa buhay natin, maabot natin ang maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man yung ginagawa natin ngayon, sikapin natin, okay, ng buong kahusayan na makita sa buhay natin ang pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. So tandaan po natin, kapatid, na napakaganda ng topic na ito. Now, we have Kasi to walang remember, benepisyo ito kung hindi mo ipamumuhay. No? kaya nga, Yun ang yun nga importante. ano ang makukuha mo sa pag-aaral ng excellence, to the ministry of excellence? Alam nyo, magiging benepisyo lang ito kung gagawin natin. Ito po ay isang pag-aaral maganda. We have the knowledge, we have the guidelines. But the most important thing is, ipamuhay po natin. Tayo ang makikinabang, mga kapatid. Tayo makikinabang. At ang unang matutuwa nito, tayo rin naman, masaya ka sa ginawa mo at masaya ang puso ng ating Panginoon kasi nakapagtagumpay ka sa isang mahusay na gawain. Purihin ang ating Panginoon. Okay. May tinatawag tayong the priority of excelling. So mahalaga. Mahalaga The ito. priority. Oo. This must be something na may prioridad sa buhay natin. Oo. Hindi ka lang nagawa ng gawa kasi merong sinasabi na kapag ginawa mo ito, ano ang magiging resulta? Ano pa ang magiging resulta? So sunod-sunod, kumbaga sa isang, sa Psalm 119 nga, tawag nila acrostic, no? Mula sa umpisa hanggang sa dulo, may kaugnayan. So sa pagganap natin ng trabaho natin with excellence, may kaugnayan kung ano yung inumpisahan natin hanggang makarating tayo sa kaduduluhan. The point of no return ka nga. No? So yung lugar na yon ay alam na natin kung saan, sa lugar ng ating Panginoong Diyos. So why is excellence a priority in our lives? Tingnan natin mga kapatid, sa 1 Thessalonians 4, basahin natin yung 1 and 2, 7 and 8. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa kayong ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan, kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo. So we should desire to know God more, fully and intimately, and increase our faith. Christian life is a growing process. Don't remain static and grow stale in our Christian work. Kaya nga dito sa Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Now, excelling is developing Christian character. Ano ba yung areas na kailangan tayo po ay lumago at tayo ay mag-excel? Now, it is encouraged by Paul in 2 Corinthians 8 verse 7. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa. So, dito i-explain po natin bawat isa. Unang-una po, developing Christian. Ano po ba yung goal natin sa buhay natin? So, unang-una. Unang-una, of course, excel in faith. Okay. Yeah. That you should abound in everything in faith. So, Yun ang unang sinabi. our faith must be genuine, of course, strong, and operative. The believers in an area called Macedonia had this kind of faith. At ang itong lugar sa Macedonia ay ang napakataas ng uri ng kanilang pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya sa kanila dahil ito ang paraan upang magkaroon sila ng kaugnayan sa Diyos. Sa Efesos 2:8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
And of course, 2 Corinthians 8, verses 1 to 1 to 2, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded upon the riches of their liberality. Even under severe trial, their commitment was strong, their joy was genuine, their faith was operative. This simply means they put faith to their faith. Kaya nga, pag sinabi mo nga operative, ibig sabihin, ang kanilang paglakad, may paglakad ng pananampalataya sa Diyos. Sa anumang ginagawa nila, at makikita natin yan sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. So that's why we have to grow and excel in faith. Now, pangalawa po, we have to excel in speech. Now, ito ay patungkol doon sa ating pagpapahayag. See, whether ito po ay witnessing, one-to-one, or public speaking, ay kailangan pong i-share natin ang ating Panginoon, ang kanyang kaharian, at ang kanyang mga righteous decree. Tingnan natin yung ginawa nito ni Peter sa Acts 2:40. Peter made his appeal to them, and with many other words, he urged them, saying, "Save yourselves from the punishment coming on this wicked people." So many of them believed this message and were baptized, and about 3,000 people were added to the group that day. So ito makita natin, hingin po natin sa Panginoon ang kanyang biyaya, ang kanyang karunungan, ang kanyang grasya, na tayo po ay mag-excel. See, wag mo mahiya, ipahayag po natin ang ating Panginoon, purihin ang Panginoon. Mahalaga po ito para maraming mga tao ang makakilala na meron palang Diyos. At merong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na tumutulong sa atin. Merong Diyos na kasama natin. Nandiyan siya palagi, hindi natutulog. So hilingin natin sa Diyos na tayo ay maging masagana sa ating mga pananambalita, lalong-lalo na sa ating pagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ikatlo, let us excel in knowledge. Kailangan makilala natin ang ating Panginoon. Yung 2 Peter 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So, anong sinasabi rito? Mag-aral tayong mabuti. Meditate on the Word of God. Let's ask God for the wisdom. Bigyan tayo ng karunungan upang lalo pa natin makilala in a deeper sense, in an intimate sense, ang ating Panginoon. Kaya lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin lagi ng Kanyang grasya upang tayo po ay makapag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Ang pang-apat ay excel in sincerity, faithfulness, and earnestness. Ibig sabihin, maging seryoso tayo, maging mahusay tayo sa ating gawain, may katapatan at kasipagan. Sa Hebreo, sa 6:12, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. For God. So, mga kapatid, For ang God sinasabi is nga, not unrighteous yes, to na forget your work and your labor of love. Hindi po niya makakalimutan, mga kapatid, yung mga pinakita nating kahusayan at yung ating pinapakita nating kabutihan sa mga maraming tao. At gampanan natin lahat ng gawain at may sinseridad, may integrity, Panginoon. At alam naman natin na nagbibigay ng reward ang Diyos pagdating ng Panginoon. Yung ikalima. Ito, napaka-importante rin, mga kapatid, para maging excellent ang ating isang bahagi ng buhay natin. Na dapat tayong mag-excel din, mga kapatid. Excel in giving, paglago sa pagbibigay.
So, hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto na maging mahusay sa katangayang ito na mapagbigay o lumago sa pagbibigay, sapagkat ang pag-uugaling ito ay nasusukat sa ating, Ng ating katapatan sa Diyos. katapatan natin sa Diyos. Sa 2 Corinthians 8, verses 1 to 3, mga kapatid, nais naming maalaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Imagine na, masaya pa rin sila at bukas palad sa kanilang pagbibigay bagamat dumanas sila ng matinding kahirapan. At Kaya, ito panghuli, mga kapatid, 2 Corinthians 9:12 to 14, for this service you perform not only meets the needs of God's people, but also produces an outpouring of gratitude to God. And because of the proof which this service of yours brings, many will give glory to God for your loyalty to the gospel of Christ, which you profess, and for your generosity in sharing with them and everyone else. Verse 14, and so with deep affection, they will pray for you because of the extraordinary grace God has shown you. glory to God. Salamat sa Diyos sa ating grasya ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon, makapag-aral tayo at maipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa Ministry of Excellence. Pagpapatuloy po natin ito, mga kapatid, sa mga susunod pa po nating pagtatanghal dito sa ating Good Morning Jesus. So, closing prayer. Maraming salamat po, mga Diyos naming dakila. Ang kahusayan na ibinigay mo sa amin ay dapat naming praktikal na gampanan sa aming buhay. At sa tulong ng Banal na Espiritu at patuloy na pagbibigay mo na sa amin ng grasya at favor, Lord, marami pong salamat at ito'y magagampanan namin na may katapatan at kaseryosohan sa aming buhay. Maging magatagumpay ito sa aming paggawa, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the